Binondo, Manila. I'm Rian Ramos. Saan nga ba tayo pupunta? All you need to ask is, where in Manila? Tara! We are here right now in Binondo, mas kilala bilang Chinatown. At ang makakasama ko today, ang aking magiging kadate, ang tunay na anak ng Maynila. Para naman may kasama ako mag-explore dito. Hi! Kamusta po? Magandang araw sa lahat. SB po, Sam Versosa. At ako magiging tour guide mo ngayong araw. Yay! I'm so excited. Siyempre, andito ka sa lugar namin sa Maynila. Ako magpapakita sa iyo ng kagandahan ng lugar namin. Yan ang madidiscover ko ngayon. So I can't wait. Ipakita mo na sa akin ang iyong Binondo. Tara! Let's go! Binondo ang oldest Chinatown in the world. At kitang-kita sa bawat sulok nito ang kakaibang charm that is a mix of history, culture, and heritage na talaga namang uniquely Chinoy. Binondo was founded in 1594 noong panahon ng mga Kastila, just across the river from Intramuros na capital noon ng Spanish colonial government dito sa Pilipinas. Tinatag siya ng mga Kastila kasi gusto nilang ipalaganap ang relihiyong Katoliko. Hindi lang sa mga Tagalog, pati sa mga Inchik noong araw. So, nagtayo sila ng simbahan doon. And just beside the iconic church is the famous Ongpin Street, where we'll begin today's food adventure. Hindi ko pa natatry yung mga food dito. Kasi siguro may hindi pa nagde-date sa akin dito. Hindi, kaya nga tayo nandito. Itutour kita at i-date na rin kita at the same time. Wow, buti na lang pala dito ang episode natin today. Nakakuha ako ng date. Our first stop in Ongpin, the home of the original Hopiang Ube. Meron akong trivia para sa'yo. Ang ibig sabihin ng hopya, alam mo ba? Alam ko yan. Ano? Hope you like it. Hindi, nakaka-hopya ka naman. Hindi, charot. Ang ibig sabihin ng ho ay good. Tapos yung pia, cake. So it means good cake. Mochi pia? May muchipya o na ube makapunong. Mochi na hopya. Iba nga yung texture nito. Parang mas may feeling. Unang kagat, laman na lahat. Marirecommend ko tong mochi hopya na to. Mochi pia. Winter melon cake. Iba na naman yung itsura niya. Meron siyang mga sesame seeds. Iba rin ha? Gusto ko yung sesame seeds actually. Parang Actually, maganda. nabibigay niya yung mas toasty, Magandang texture. toasty flavor. Isa pang pinakasikat na tinitinda at binibili dito sa Engbitin ay itong tikoy na to. At ito daw yung ready to eat na tikoy. Hindi Oh ito my yung iluluto mo. gosh! Try natin yung tikoy Sesame na flavor. sesame. Wow! Punong-puno ng sesame. Ah, wow. Normal bite lang, Rian. Dinagdagan na. Wow. Iba, no? May wow factor to. Just a 2-minute walk from Engbitin, sa kanto ng Ongpin at Salazar Streets, matatagpuan ang bagong pinipilahang Binondo Street Food. Pinipilahan nila, oh. Oo, haba ng pila. Tara, tara. Sa labas ng Veggie Select, una naming pinilahan ang vegetarian barbecue skewers na gawa sa tofu at rice cakes. Ang harap na to! Ban-level to. Totoo yung hype. Parang siyang may mga taste na curry, no? Sobrang hindi mo may isip na all veggie to kasi lasa talaga siyang sausage. Ban naman natin itong sikat na sugarcane juice dito sa Binondo. So pure, walang halong tubig. Galing, no? Cheers!
Pure. Nice, refreshing. The more you stir it, mas lalo siyang Oo, sumasarap. alam mo ihalo. Ito naman yung kilalang fried xiaolongbao dito sa Binondo. Wow, ang dami. Cheers! Cheers. Yung texture niya, may chewy parts, may crunchy parts, marami siyang veggies sa loob. At konting lakad lang papuntang Benavides Street, may higanting sarap daw na naghihintay. Oh, ang laki nga nito! Oh my gosh! Diba? Kasing laki ng mukha ko. So, subukan natin. Wow. Oh my goodness. Pinakamalaking siopaw na matitikman ko sa buong buhay ko. Yan natin. Ganyan ako mag-sauce. Pwedeng 4 na barkada maghati-hati. Usually kasi, yung mga giant items, yung mga malalaki, ini-expect mo na puro extender. Pero ito hindi po ganun. Malasa siya. Kitang-kita naman, marami siyang laman kahit giant siya. So talagang, bring your friends. I'm so excited because I have a confession to make. Ito pong Shanghai fried siopaw. Hindi ko first time dito, pero binabalik-balikan ko to kasi masarap po talaga. So natikman mo na to? Natikman ko na to. Wow, musok. Ang dami niyang laman, tapos sobrang juicy. Meron siyang chives aside dun sa pork. Wow. Sobrang tasty. Extra juicy siya I ngayon. love it, I love it, I love it. Alam mo ba na ang original na pangalan nito ay hindi Ongping Street, Oh. kundi Kalye sa Cristia. Pinalitan lang to noong 1915 to Ongping Street sa ngalan ni Roman Ongpin. Isa siyang mayamang Chinese businessman and philanthropist. Businessman and Yes. philanthropist. Oo. Oh wow, it sounds familiar. Nakilala kang ganon? Oh, malamang si Roman Ongpin, napakaganda ng girlfriend mo, Ay, no? oo, parang Oo, ikaw. feeling ko. For our last stop, let's check out one of the trendiest street foods Binondo has to offer. This makes a really good snack kasi sobrang kompleto siya. Meron siyang konting carbs, may chewy, may crunchy, may salty. What else do you need in life? Wow, sige nga, try natin. May veggies pa. Ayun! Yun! Perfect na kasi bago siya sa panlasa ko eh. Hindi siya yung araw-araw na matitikman mo. Now I know kung bakit hindi kumukupas ang appeal ng Binondo for foodies. It continues to grow and innovate, pero hindi nila iniiwan ang mga pamana ng kasaysayan that makes it unique in Manila. Marami pa tayong pwedeng puntahan dito sa Ongpin at sa buong Binondo. Kaya tara, puntahan na natin. Okay, kaya abangan nyo yan sa pagbabalik ng Where in Manila.